Ano ang gagawin ng banal na spirito sa buhay mo? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotion Seminar Edition. Na pag-usapan po natin ngayon ay banal na spirito, Holy Spirit. Tanong po natin, bakit po ba isinugo yung Santong Spirito sa buhay natin upang manahan sa atin? What's the point? Ano yung purpose? Bakit nasa sa atin yung Santong Spirito at bakit mahalaga ito? So the Holy Spirit is the third person of the Trinity, fully God and always present. He is not a force or feeling. Tandaan po natin, yung banal na spirito, hindi siya feeling, hindi siya yung nararamdaman lang natin, sa emotion lang natin. Hindi rin siya force o puwersa or energy, but a divine person. Siya ay Diyos who empowers, guides, convicts, and comforts. From creation to Pentecost, from regeneration to sanctification, the Spirit reveals God's active presence in the world, especially in the life of every believer. Without the Holy Spirit, the Christian life is impossible. So yung Santong Spirito po, isinugo sa atin upang manahan sa atin, upang palakasin tayo, at tulungan tayong sumunod sa lahat ng pinag-uutos ng ating Panginoon. Now, sabi po dito si John 14:26, bago po ang ating Panginoong Jesucristo umakyat sa langit, bago po siya mamatay, ilibing at umakyat sa langit, ito po ang sinasabi niya, na hindi niya po iiwan yung kanyang mga alagad, sa halip isusugo niya yung Santong Spirito upang manahan sa atin. Sabi po rito, but the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I've said to you. Subalit ang mga aliw, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinasabi o sinabi sa inyo. So pag mapapansin niyo po rito sa verse na ito, yung isa sa ginagawa ng Santong Spirito sa buhay talaga natin ay mangusap sa atin. Kaya may kinalaman po ito sa teaching, reminding. Ibig sabihin, nangungusap ang Diyos sa bawat isa sa atin even now. Kaya mga kapatid, kailangan lang po natin ibukas yung ating mga tenga, ibukas yung ating mga puso at pakinggan ang tinig ng Santong Spirito sa atin. Now, ang Diyos po, sinugo niya ang ating Panginoong Jesucristo. At bago umalis ang Panginoong Jesucristo, nangako siya na isusugo yung Santong Spirito mula sa Ama. At yung Espiritu na yun ay tinatawag ring Spirit of Jesus sa Book of Acts. Ibig sabihin, yung Espiritu Santo na nanahan sa atin, siya ang presensya ng Panginoon sa ating buhay. Now, ito po yung teachings natin para sa araw na ito. Number 1, the Holy Spirit is God's seal in us. Yung Santong Spirito po, ito po ay selyo ng Diyos sa atin. Sabi po rito sa Ephesians chapter 1:13 and 14, in Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believe in Him, were sealed with the promised Holy Spirit. Kung tayo po ay nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, isinuko natin yung buhay natin sa Kanya, at tayo pinaghaharian ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po rito, tayo mga ligtas na, at meron po tayong selyo. Sabi rito, and believe in Him, were sealed with the promised Holy Spirit. Sa Tagalog po, sa Kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumasampalataya sa Kanya ay tinatakan. Ibig sabihin, may seal, selyo, may tatak ng Diyos. Tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Ano po yung tatak na yun? Yung tatak po na yan po yung selyo ng pagmamay-ari ng Diyos. Ibig sabihin, ikaw kapatid, kung ikaw nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, binigay mo yung buhay mo sa Panginoong Jesucristo, ikaw pinaghaharian ng Panginoong Jesucristo, nananampalataya ka talaga sa Panginoong Jesucristo, ikaw ay may selyo, tinatakan ka na. Ibig sabihin, pag mamay-ari ka na ng Diyos at kahit anong mangyari, hindi ka mapapahamak kasi pag mamay-ari ka ng Diyos. Now, verse 14, ang sabi dito, who is the guarantee? Yung selyo ng banal na spirito, yung tatak ng Santong Spirito sa ating buhay, ito ay guarantee. Yung banal na spirito, He is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of His glory. Siya ang katibayan ng ating mana. Ibig sabihin, yung Santong Espiritu na nananahan sa atin, katibayan yan na lahat na yon,
yung mabuhay tayong mag-uli, talagang malulubos yung ating kaligtasan, mamanahin natin yung buong creation, makakapiling natin ng Diyos na pangwalang hanggan, tayo po'y mananahan sa bagong langit at bagong lupa at sa presensya ng Diyos. Malulubos po iyon dahil ang Santong Espiritu ay katibayan na mangyayari sa atin lahat ng ipinangako ng Diyos sa atin. So the Holy Spirit is God's seal in us. Napakalaga po yan. Meron na tayong tatak ng Diyos pag may-ari na tayo ng Diyos. Pangalawa po, the Holy Spirit is God's voice in us. Ang Santong Espiritu po, ito ay boses ng Diyos sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Again, sabi po dito sa John chapter 14 verse 26, "But the Advocate, the Holy Spirit whom the Father will send in my name, will teach you all things." Ibig sabihin, darating, sabi ng Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad, antayin nyo lang, darating ang Santong Espiritu sa inyo, mananahan sa inyo, at ang gagawin ng Santong Espiritu sa inyo ay magturo. Teaching. Sabi nito, will teach you all things, not just some of the things, but all things. And will remind you, papaalalahanan kayo, tuturuan kayo, papaalalahanan kayo, patungkol sa mga bagay na pinag-utos ko sa inyo. Lahat ng mga tinuro ko sa inyo. So, will teach you all things and will remind you of everything I've said to you. Again, pag inobserbahan natin itong verse na ito, makikita talaga natin ang Santong Espiritu, ang pinaka-purpose niya ay mangusap sa buhay natin. Ipahayag sa atin ang mga salita ng Diyos. I-remind tayo. Kaya mapapansin niyo po, pag nagbabasa tayo ng Bible, marami tayong natututunan dyan. Tapos later on, sa takdang panahon, sa perfect timing, may mga challenges tayo sa buhay, may mga kinakaharap tayong mga pagsubok. At that point in time, yung nabasa mo in the past, i-remind sa iyo, ipapaalala sa iyo ng Santong Espiritu. Mararamdaman po natin yan, maririnig talaga natin yung boses, hindi man audible, kundi i-impress talaga ng Diyos sa puso natin yung mga bagay na natutunan natin sa Biblia. Kasi po, ang purpose ng Banal na Espiritu, always, no, it has something to do with teaching and reminding. Nangungusap talaga sa atin ang Diyos. So the Holy Spirit is God's voice in us. Kaya po lagi po tayong bukas sa tinig ng Santong Espiritu, sensitive sa pagkilos ng Espiritu Santo sa ating buhay. Bakit po? Kasi laging nangungusap ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng Santong Espiritu. Dapat bukas lagi ang tenga natin, ang puso natin. Lord, ano ba yung pangungusap niyo sa akin? Kahit may mga problema tayong pagdaanan, kakaharapin. Sa mga pagkakataon na yun, tanongin natin, Lord, anong pangungusap niyo sa akin? No? Masusurprise kayo. Laging merong pangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng Santong Espiritu. And number 3 po, the Holy Spirit is God's power in us. Kaya po ibinigay sa atin ng Santong Espiritu kasi po ang laman natin mahina. Ayaw sumunod sa Diyos. Yung laman natin gusto gumawa ng kasalanan. Pero yung Santong Espiritu ibinigay sa atin upang palakasin tayo, labanan ang tukso ng laman, labanan ang kagustuhan ng laman, at tulungan tayong sumunod sa pinag-uutos ng Diyos. Tulungan tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Sabi po rito sa Acts chapter 1 verse 8, "But you will receive power." Magkakaroon ka po ng kapangyarihan when the Holy Spirit comes on you. So, ibig sabihin, ang Santong Espiritu, pag tinanggap mo, you will be empowered. Dito po sa Acts 1:8, makikita natin na tayo ay mapapalakasin. We will be empowered to witness for Christ. Sabi po rito, "And you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem." Ibig sabihin, magiging mga powerful witnesses tayo. Tayo magpapatotoo patungkol sa Panginoong Jesucristo. Ayaw ng laman nun na magpapatotoo kay Jesus. Ayaw ng laman nun na magpapagamit ka sa Panginoon para maraming tao makakilala sa Panginoong Jesucristo. Pero yung Espiritu ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan at kakayanan para magawa iyon. Hindi lamang po power to witness, kundi power to live a holy life. Power to obey God. Lahat po yun ay dulot ng Santong Espiritu. Sabi po sa Romans 15:13, "May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit." So, pati yung Banal na Espiritu, bibigyan ka nito na nag-uumapaw na pag-asa. Lahat po ng pangailangang spiritual ibibigay ng Santong Espiritu sa atin upang masunod natin ang kalooban ng Diyos. Kaya po mahalaga na tayo po yung laging nagpapasakop sa Banal na Espiritu. At yan po yung application natin ngayong araw. Number 1,
Dahil ang Santong Espiritu ay nananahan sa atin, number 1, listen to the voice of the Holy Spirit. So mga kapatid, ngayon po, pakinggan natin kung ano yung tinuturo ng Santong Espiritu sa atin. Sa lahat ng mga devotions natin, huwag tayong mag-devotion na half-hearted, yung kalahati lang yung nasa devotion natin, no? O pag nagbabasa ka, half-hearted, parang kalahati lang yung attention mo dun sa binabasa mo. Kasi you need to give your full attention to the Holy Spirit. Ano yung pangungusap ng Banal na Espiritu habang nagbabasa tayo ng salita ng Diyos? Laging full attention. So, listen to the voice of the Holy Spirit. That's number 1. Lagi at laging mangungusap ang Santong Espiritu sa bawat isa sa atin. We just have to listen carefully. Let's give our full attention sa tinig ng Santong Espiritu, lalo-lalo na pag nagbabasa tayo ng Bible. Number 2, obey God and leave the consequences to Him. Ito po ay nabasa ko kay Charles Stanley, no? Sabi dito, obey God. Sumunod tayo sa ating Diyos at iwan natin yung consequences sa Kanya. Minsan po kasi mahirap talagang sumunod sa ating Panginoon. Lalo na hindi natin alam kung ano mangyayari sa future. Hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ang ating pagsunod sa ating Panginoon. That requires faith. Kailangan nating manampalataya na ang pagdadalan sa atin ng Panginoon ng Santong Espiritu ay patungo sa napakagandang kalooban ng Diyos. So, ang responsibility natin is not to know the future. That's not our responsibility. It's not our responsibility to know the consequences. Ang responsibility natin is to obey. So, let's obey God, listen to the voice of the Holy Spirit, obey God, kung ano man yung consequences niyan, kung ano man ang kahihinatnan niyan, kung ano mang mangyayari diyan sa pagsunod mo sa Panginoon, leave it to God. Hayaan mo na si Lord doon. At magugulat tayo, ang ganda pala ng pinagdadalhan sa atin ng Panginoon. Kahit landas na mahirap, pero landas yan ng worth it, dahil laging worth it sumunod sa ating Panginoon. So, obey God and leave the consequences to Him. Sumunod po tayo sa Diyos, sa tinig ng Santong Espiritu, at iwan natin sa Panginoon yung kahihinatnan niyan, yung consequences ng pagsunod natin sa Panginoon. And number 3 po, yield to the Holy Spirit and be empowered. Pag sinabi po nating yield, surrender. Kasi yung laman po natin, according to the Bible, laging nakikipagdigma sa Espiritu, laging nagre-rebelde sa Espiritu. At yung Espiritu naman, laging nakikipagdigma sa laman upang supilin ang gawa, ang kagustuhan ng laman at tayo'y makasunod sa kalooban ng Diyos. So, anong gagawin natin ngayon? Again, mga kapatid, ang role ng Santong Espiritu ay dalhin tayo sa kalooban ng Panginoon. Ayaw ng laman yan. So, ang gagawin po natin, mga kapatid, ay magpasakop. Surrender. Yield. Yield to the Holy Spirit. Kahit na mahirap. Again, yung laman talaga, ang gusto niyan, magrebelde sa Diyos. Ang gusto talaga ng laman, magpakalayo-layo sa Diyos. Pero pag nagpasakop tayo sa banal na Espiritu, may empower tayo. Ibig sabihin na may empower, palalakasin tayo ng Santong Espiritu. The Spirit will enable us to obey. To obey God, to defeat sin. The Holy Spirit will enable us to overcome temptations. Kaya po tayo nakakasunod sa ating Diyos dahil po sa Santong Espiritu. Hindi po dahil sa ating lakas. Dahil tayo sa ganang atin, tayo ay mahina. Ang laman ay mahina. Ang laman ay laging sumusuway sa Diyos. Pero sa pamamagitan ng Santong Espiritu, makakasunod tayo sa kalooban ng Diyos. So yield, surrender to the Holy Spirit, and be empowered. Yung mga Kristiyano po na mananagumpay, hindi po sila dahil malakas sila. Hindi po dahil faithful sila or malago na sila sa pananampalataya. It has nothing to do with those things. Yung mga successful, victorious Christians, nagiging mananagumpay sila because of yielding, because of surrendering to the power of the Holy Spirit. Nagpapasakop sila sa pagkilos at pagpapalakas ng Santong Espiritu. Now, para po sa ating discussion, how have you listened to the voice of the Holy Spirit recently? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups at samahan niyo po ako sa panalangin. Holy Spirit, thank you for dwelling in me and never leaving my side. I praise you for guiding me when I am lost, comforting me when I'm hurting, and convicting me when I stray. Fill me afresh today with your power and peace.
Teach me to hear your voice and obey with joy. Help me to live a life that reflects Christ, full of love, patience, and truth. Empower me to serve, witness, and worship in ways that honor you. Let your presence transform every part of my life. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay po dito sa ating channel. Patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. Na kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.